Bago ang lahat, parang balik na naman sa dati si Jonathan Kuminga. After ng 3 straight na mintis na game ni Kuminga, nakabalik ulit siya versus Brooklyn noong March 12. Nakalaro siya ng 19 minutes na mayroong 2 points, 9 rebounds, 2 assists, 0 out of 4 nga lang sa field. Namintis din agad ni Kuminga yung sumunod na game versus sa Milwaukee Bucks. At papasok ng Orlando Magic game, nasa questionable status si Kuminga dahil sa injury niya sa tuhod. Nasa 9-game winning streak pa ang Atlanta at 2 to 3 games away naman sa number 5 at number 6 sa standing ng East. Parang lumalala din yung injury ni Kuminga dahil bumabalik. Dati hindi halata na malala yung injury nito si Kuminga dahil binabangko siya. Ngayon naman ginagamit siya sa rotation, doon nakikita na parang lumalala ang injury niya. Ang pinagkaiba lang ngayon, meron siyang spot na babalikan sa Atlanta Hawks lalo na sa second unit na mas nagagamit siya kumpara dati. At si Quinn Snyder naman, mas preferred gamitin si Kuminga dahil sa pagiging athletic. Pero dahil sa injury niya sa tuhod na bumabalik, hindi nila maituloy basta-basta. Si Giannis naman nakabalik na rin sa injury list ulit after makapaglaro sa Pacers. In 23 minutes, meron siyang 31 points, 14 rebounds, 8 assists. Parang galit na galit yung ikatlong paa ni Giannis. Kaso na-injured si Giannis after niya magkaroon ng awkward na landing matapos ang isang thunderous dunk. Hindi na siya nakabalik sa game pero nakabalik pa rin naman siya sa may bench. Planong idaan ulit sa MRI ang kaliwang binte nitong si Giannis. Panalo pa naman ang Milwaukee Bucks kontra sa Pacers. Sunod pa naman kalaban nila Cavaliers. Almost 5 games pa ang lamang sa kanila ng Hornets. Kaya pa namang habulin ng Milwaukee Bucks yung playing spot. Kaso nga lang nagkakaroon pa rin ng injury si Giannis. Si Kawhi na injured din versus Sacramento. Parang sanay na rin yung iba mga fans. Si Coach Tyronn Lue hindi pa rin naglalabas ng statement about sa injury ni Kawhi. Pero common naman sa Clippers yun. Dahil hindi lang naman isang beses na nagkaroon ng same injury si Kawhi, multiple time na ngayong season kapag naglalaro siya ng back-to-back game. Meron pang report doon na si Bradley Beal babalik ngayong season pero based kay Anthony Irwin, isa sa mga insider, wala naman siyang sinasabing report na babalik si Bradley Beal. Ginamit kasi yung pangalan niya, out na sa season si Beal dahil sa hip injury since November pa. At baka gamitin din yung kontrata ni Bill pagdating ng off-season bilang contract buffer para kay Benedict Mathurin. Sa dami din ng bogus report ngayon, pati yung tatay ni Clarkson nayari ng bogus report Dahil kahit healthy pa itong si Bradley Beal, hindi rin best option na ibalik siya sa lineup dahil magiging redundant yung Clippers. 3 guards ulit. Si Benedict Mathurin kasama pa si Garland. Ganito rin yung naging problema dati ng Clippers. Kahit ma-injured itong si Kawhi at hindi mo na makabalik, meron naman Benedict Mathurin at Darius Garland na natitira. Dahil di umano, mine-mentor ni Kawhi si Mathurin na gustong maging isa sa best two-way player sa NBA. Off the bench, itong si Mathurin meron 20 points, 6 rebounds, 2 assists, 1 steal, 43 and 19%. Siya ang possible frontrunner sa 6-man of the year kung hindi siya nakapag-start ng 24 games sa Pacers. Kaso nga lang, hindi na rin siya eligible dahil sa dami ng games na nawala or namintis niya. Dual role si Mathurin, 6-man at starter. Ibinalik lang siya ng Clippers sa usual off-the-bench player role. Sa Pacers dati, siya ang pinalit sa pwesto ni Haliburton sa starting unit. May total ding nasa 18 or 19 games na off the bench itong si Mathurin. Pero frontrunner talaga sa 6-man ay si Naz Reid at si Jaime Jaquez Jr. Si Naz Reid ang paboritong manalo dahil common name siya bilang 6-man para sa Minnesota. Nag-a-average si Naz Reid ng 14.6 rebounds, 2 assists, 47 and 37%. Malayo kay Jaime Jaquez Jr. na silent player ng Miami. After ng sophomore slump nitong si Jaquez, nakabawi ulit siya. Kaya malayo si Jaquez kay Naz Reid dahil meron siyang average na 15 points, 5 rebounds, 4 assists, 49 and 28%. Si Jaquez ang maituturing na third best player ng Miami dahil either siya ang number 1 or number 2 pagdating sa advanced stats at pagdating na rin sa defense. Si Jaquez ang may pinakamaraming 20 or more points na game ngayong season para sa mga 6-man, nasa 18 games. Sa stats siya yung number 1, kaso sa probability si Naz Reid dahil nga sa boto. Yung pangatlo pa doon si Reggie Shepard. Bukod sa scoring, siya din ang leader sa off-the-bench player pagdating sa defense. 114 ang defensive rating niya sa average na 28 minutes. Para maging effective si Kelelwer at si Adebayo sa Miami bilang twin tower, sinasama si Jaquez.
dahil silang tatlo ang best defensive trio na meron defensive rating na 99%, ang pinaka-best trio sa NBA ngayon. Pero dahil sa tinuturong attitude nga nitong si Kelelwer, hindi sila nagtatagal na tatlo pagdating sa loob ng court. Ngayong season, mas maingay nga lang yung pangalan ni Naz Reid kumpara kay Jaques na silent player ng Miami. Pero siya ang pinaka-solid na 6-man para sa... Ngayong 2026 season, si Naz Reid ang pinakamaingay para manalo ng 6-man of the year. Pero si Jaques ang silent player at solid player para sa 6-man. Ang Miami din ang isa sa mga loaded team pagdating ng off-season na magbibigay ng kontrata sa kanilang mga player. Kasama kasi doon si Wiggins, si Tyler Hero, Norman Powell at itong si Jaques.